Confession number 3. Julian Santos, may mga mapusong revelasyon tungkol sa kanyang nalalapit na panganganak. At Cesar, 2 weeks ago, nasaksihan ng sambayanan ang baby shower na ginanap para sa pinakahihintay na pagdating ni Baby Lucho. At ngayon, sina Juday at Ryan, abala na sa paghahanda ng nursery room na paparating nilang anak. Okay na siya. Natapos na siya. Kung alam ko nga lang na marami akong baby shower na pupuntahan, hindi ko muna siya pinagawa. Humingi na lang ako ng donation para sa nursery. Hindi pa ako gumastos. Sayang eh, ang daming nagbigay ng regalo. Di sana pati yung flooring, yung kurtina, hiningi ko na lang sa kanila. Pero ayos na siya, ayos na siya. Mga furniture na lang. Kaya ngayon pa lang, hindi na may paliwanag ni Juday ang tuwa at excitement sa nalalapit niyang panganganak. Siyempre, excited ako lumabas yung baby. It's just that, sa sobrang takot ko, ini-enjoy ko pa lahat yung pagbibihis ng nakalabasan tiyan. Kasi nung hindi pa naman ako buntis, syempre magbibihis ka, may girdle ka pa. Kasi pag may bilbil ka, sisabihin, taba-taba mo. Bilang galing ako sa isyong yan. So, ngayon, wala kang pakundangan. Bihisin mo lahat ng gusto mong bihisin. Pero excited akong makita yung baby ko. Hindi lang ako excited masaktan. Maging si Ryan at Mommy Carol, hindi na rin daw maitago ang matinding pananabik kay Baby Lucho. Excited siya. Sobrang excited siya na pinag-uusapan namin. Pag lumabas ba ito batang to? Kasi si Johan, kamukha ko, pero kaugali niya. Si Lucho, kapag kamukha niya, tas kaugali ko, parang mas masama. We're very, very excited kasi kung paano ba namin palalakayin itong dalawang bata na wala naman kaming training eh. Wala naman kaming background sa pagpapalaki ng mga bata. Diba? So, in reality, ngayon lang talaga na paano ba ito? Hindi namin alam. Kung ako nga nag-a-adjust pa lang ako sa pagmamanage ng household, hihirapan na ako magmamanage pa ako ng dalawang bata. Parang mas madaling mag-manage na lang ng artista. Ay, super siya excited. Ngayon pa nga na, pinapakain niya na akong halaan eh. Halaan, ng malunggay. Tapos, ano naman si Mami, kung anong gusto ko, kahit gano'n siya kalayo nakatira sa akin, babiyahe talaga yan. Babiyahe pag naglambing ako ng pagkain sa kanya. Andyan siya sa tabi ko. Ngunit ang isa pang mas inaasam alagaan, ang bagong baby ni Juday at Ryan, ang soon-to-be na ate, si Johan. Si Johan, sa sobrang excitement niya, nakaplano na siyang matulog sa kwarto namin pag lumabas yung baby. Doon din siya matutulog sa kama namin. Paglabas, nakakano na siya na, Mami, when Lucho comes out, I will stay with you, ha? I will take care of Lucho, I will give him a bath. Very ate. Excited talaga siyang maging ate. Gusto niya na nga sunduin si Lucho. At ang shocking showbiz confession ni Juday. Pag nanay ka pala, totoo eh. Totoo na yun talaga yung mga bagay na gusto mo mangyari. Especially ako, hindi naman ako nakapagtapos. So, na-experience ko yung mga bagay na sana hindi ko na-experience ngayon. Yung nare-regret ko na hindi ako nag-college, hindi ako makahabol sa mentalidad ng mga bata ngayon. Ang galing mag-computer, ang galing mag-English, ang galing! Yung, sana ganyan ako. It's nice to see Juday like that. I am happy to always see Juday. Parang nakakamiss. Mahal na mahal kita, Juday. I know you're watching. I hope you're watching. Yes. Okay. Hindi ko lang alam, Shelin, kung ano, pero alam kong meron akong naipangako para kay Lucho. I will have to call you after the show, Juday. Pero alam ko there's something that I promised you. At kanina pa natin pinag-uusapan, ano ba yan? Crib ba yan? Or playpen ba yan? So I'm sure you'll get a call from Juday later. I will text her. I'd like to share this about Juday. Juday is one of the most truthful people that I have met in the industry. And it's so nice to see that after so many years of hard work, she's finally becoming a mom and really enjoying this moment and gonna experience motherhood. That's true, that's true. May kasabihan nga, di ho ba, mga kaibigan, na na-appreciate mo lamang talaga ng todo ang iyong sariling ina pag ikay nagiging ina na. Pinagdaanan mo yan? Yes. That you became a better, actually, you became better as a daughter, you became a mother yourself. Yes, but being a mother is also a day-to-day process, no? It's not like Talaga? something na parang one day, alam mo na kung anong dapat mong Walang gawin. formulas din. There's no formulas, and there are days na parang you really don't know what to do. At ganun talaga nangyayari. true. It unfolds as the days go by. And the thing with Juday, alam niyo po mga kaibigan, pag pinakikinggan at pinanunood niyo po si Juday, she knows what she wants. Yes. You know, and we talk about learnings, na ngayon na meron na siyang mga anak, at si Johan, at si Lucho. Ang sinasabi niya, without having to say this the way I'm going to say this, I'm going to send them to school. Ano yan, yung may nakukuha ka talagang ganyan. And
Juday may not have finished a master's degree, but she's one of the smartest girls I've known. Kaya all the best, and I shall be sending a text message. Hindi ko maalala talaga kung anong aking naipangako, but all the best to you and Ryan, all the best, and God bless the both of you. All right. Samantala, nandito pang isang balita na napakaganda rin, Shani. Yes, isa pang magandang balita, and I think that everyone was waiting for, of course, the much-awaited Regine Ogie wedding. So ito po ang VTR nila, panoorin niyo. Number 4, Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Lilinawin ang mga espekulasyon tungkol sa nalalapit nilang pagpapakasal. Uncensored. Nitong Agosto, unang inamin ni Ogie ang planong pag-isang dibdib nila ng kasintaang si Regine. Mula noon, hindi na napigilan ng dalawa ang ibahagi sa buong bayan ang mga detalye ng pinaka-espesyal na araw nila. Mapapansin nyo naman sa aking mukha na maliwalas ako at it's a very happy occasion and it's gonna be a happy day. Yeah, it's finally happening and we're very excited. It's going to be a beach wedding. At sa kanilang paghahanda, higit daw ang effort na ibinibigay ni Ogie. I just want parang a party. Although si Ogie, kinakareer niya, sa feeling niya, ito yung ibibigay niya sa akin na dream wedding. Ini-enjoy ko yung bawat pagpapaplano sapagkat pagkatapos ng kasal, you look back, tapos na. Diba? So, ini-enjoy ko. Sa gitna ng lahat ng ito, malaki ang pasasalamat ng Asia Songbird, lalo na sa mga kaibigang handang tumulong sa preparasyon ng kanilang kasalan. At ang shocking truth, kabilang dito ang ex-wife ni Ogie na si Michelle Van Imeren. She's doing our flowers. Ang dami na niyang mga plano. Siyempre natutuwa kami pareho dahil madami nag-o-offer na kami na yung sasagot niyan, kami na yung sasagot nito. Maraming salamat sa gesture. The thought counts, ika nga. Ngunit naging sentro din ng usap-usapan ang wedding gown na regalo ni Dr. Vicky Bello para kay Regine. Likha ang gown ng US-based Pinoy fashion designer na si Monique Louvillier. Marami ang nagulat nang mapabalitang nagkakahalaga ito ng $36,000 o halos 1.6 million pesos. Nang tanungin si Regine tungkol dito, Hindi ko alam kasi nga, gift nga yun eh. So, I think I'm not supposed to know. ngunit kaagad namang binuweltahan ni Bello at ang kanyang shocking showbiz statement. Ang totoong presyo, papakita ko sa inyo ang bill kasi, I don't like what's been happening. It's only $8,000. Of course, it's still not cheap, but it's very far from the $30,000 na sinasabi nila. Pero sa kabila ng mga intriga, nananatiling positibo sina Ogie at Regine. Siguro alam din nila kasing feeling ko na matagal ko nang hinantay. So, everybody's just really happy for me. Eto na ako Eto na yung buhay ko. I'd like to think that I've become a wiser person. And part of that is being again with the woman that I love. I'm sorry. I'm sorry, pinag-usapan lang namin kasi yung mga presyo ng mga wedding gown. Kinukompute natin kung magkano talaga yung gown. Oo, At ang $8,000 more or less is... should be around 300 to 350,000 pesos. Oo. Na mahal pa rin. Pero sinasabi mo, Pero sinasabi on your ko, wedding day, you will spend any money you have. I Hindi mean, mo just to make it iisipin memorable. kung magkano yun because it's a once-in-a-lifetime opportunity. Right. Kahit magkano yun gagawin mo talaga because it's your wedding day. And just before we went on air, sabi ni Louie, siya ikaw, magkano yung wedding gown mo? Hindi ba, who made your gown? Joe Salazar. Wow! You know, it was- Do you know that Kim Atienza actually bought the house of Joe Salazar? Tama. Okay, so how Oh, wow, much was it? mahabang usapan to, but I remember going to Joe Salazar. Nung pumunta ako sa kanya, he said, Charlene, it's an answered prayer. I was dreaming, we haven't met yet, I was dreaming na sana ako ang gagawin. I will be the one to do your gown. Wow. When we first announced. So when I went there, it was really divine intervention. And when I met him, he was such a pleasant person. And I'm just so honored that I got the chance to wear a Joe Salazar. Of course, the legendary Joe Salazar. Kanina naman mga kaibigan, habang pinapanood ko po si Ogie Alcacid, alam mo, if I were a girl, he is the kind of man I would marry. Really? Why? Totoo I'm yun. curious, ano ba yung gusto mo kay Ogie? Wala. Like, he's very cool. He knows what he wants. And he will pay attention to you. He will give you the best. And maybe because I know Ogie, that inside and out, he's one of the best guys
I've met in the world, not just in this business. Kaya parang, sabi ko kung ako'y babae at niligawan ako ng isang katulad ni Ogie Alcacid, hindi pa ho siya nagsasabing I love, sabi ko na you. Sumagot ka na. Hindi ko siya pahihirapan. Kaya Ogie, if you're watching that, that's a joke. No, but again, sabi nga natin, good things happen to people who wait. Yes. Matagal na nag-antay si Regina at saka si Ogie. In God's good time, this wonderful thing is happening to both of them, and we are happy for Ogie and Regine. Lahat tayo masaya para sa kanila. Okay. Mga kaibigan, painit ng painit ang ating mga balita. Pang-apat pa lamang tayo, hindi ba? Pang-apat pa lamang po tayo sa ating mga pinakamaiinit na mga kontrobersiya. Diyan lamang po kayo, walang maglilipat. Magbabalik pa po ang The Buzz!